bang maging tunay na mayaman? Sa Luke 12:13-21, may lalaking lumapit kay Jesus dahil sa issue ng mana. Ang sabi ng lalaki kay Jesus, "Guro, sabihan nga po ninyo ang aking kapatid na hatiin sa amin ang mana mula sa aming ama." Sa kultura ng mga Jew, ang firstborn son ay nakakatanggap ng double inheritance. Kung may dispute, dapat humarap sa hukom na magsisilbing guro at tagapamagitan. Ngunit sa pagkakataong ito, diniktahan ng lalaki si Jesus na maging abogado niya sa halip na tagapamagitan. Kaya sumagot si Jesus, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Para lalong bigyang diin ang kanyang babala, ikinuwento ni Jesus ang isang parable ng mayamang umani ng malaki mula sa kanyang bukid. Naisip ng mayaman na magpagawa ng mas malaking kamalig upang doon itago ang kanyang kayamanan. Sa isip niya, habang buhay na lang siyang magpapahinga, kakain, iinom at magpapakasarap sa buhay. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya na sa gabing iyon ay babawiin sa kanya ang kanyang kaluluwa. Kanino ngayon mapupunta ang mga inipon niya? Nakakapanghinayang. Nag-impok siya ng kayamanan para sa kanyang sarili pero hindi siya mayaman sa harap ng Diyos. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus sa lahat ng uri ng kasakiman. Hindi lamang ito tungkol sa kung paano natin nakuha o kinita ang ating yaman, kundi kung saan din natin gagamitin ang yamang ipinagkaloob ng Diyos. Nakuha mo ba ang yaman mo sa patas o malinis na paraan? Do you pay your dues to the government? Do you honor God by giving a portion of your income as an offering? Have you been a good steward of these blessings, using them to cheerfully help others? Hindi masamang maging mayaman. Ngunit ang tunay na mayaman ay hindi sakim at nakatuon lamang sa pagpaparami ng material possessions. Handa siyang magbahagi sa iba. Sa gayon, nagiging tunay siyang mayaman sa paningin ng Diyos. Let us pray. Panginoon, tulungan po ninyo akong i-honor kayo sa aking pinagkakakitaan at turuan ninyo akong maging tapat at mabuting tagapamahala ng blessings ninyo. In Jesus' name, Amen. For our application, meditate on Luke chapter 12, verses 13-21, and Matthew chapter 6, verses 19-24. Ask the Lord to reveal to you how you can honor Him with your wealth. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Lucas 12:15. Ako po si Eric Tutanyes, nagpapaalam ngayong oras ito, pero magkita tayo muli. God bless you.